Narito ang mga headline news. Maayos na nagpapatuloy ang district group worships sa mahahalagang miyembro ng ating simbahan. Gayon din ang movement ng darakbang sa field. At ang mensaheng ipinahayag sa pulpit message nitong huling linggo ay 3-day weekend age to build partisan of prayer 300% na mula sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5. Magandang araw! Narito ang OMC News. Maayos na nagpapatuloy ang district group worships sa mahahalagang miyembro ng ating simbahan. Sa linggong ito, ang District Group 2 ay nagagather tuwing Miyerkules ng 4:30 ng hapon. At nitong Miyerkules, sila ay nag-district worship kila Deaconess Mercy. Ang District Group 3 ay nagagather tuwing Huwebes, 8:30 ng gabi. Nung Huwebes, sila ay nag-district worship sa bahay ni Deaconess Ina. Ang District Group 4 ay nagagather tuwing Huwebes, alas 9 ng gabi. At nitong Huwebes, sila ay nag-district worship sa bahay ni Assistant Deaconess Jonalyn. Ang District Group 5 ay nagagather tuwing Huwebes, 7:30 ng gabi. At nitong Huwebes, sila ay nag-district worship sa bahay ni Assistant Deaconess Pauline. Pare-parehong ipinapahayag ng mga messenger ng District Group ang mensahe na nakasentro sa ating pulpit message. Ngayong linggo na 3-day weekend age to build partisan of prayer 300% mula sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5. Maayos rin na nagpapatuloy ang darakbang ministry sa mga field. Ang mga parents at remnants sa darakbang sa Wawa ay tuwing Martes, alas 4 ng hapon. Nitong Martes, ipinahayag na mensahe ni Assistant Pastor Mary Joanne sa mga parents ay mula sa Gospel Letter number 2. Bakit hindi natatagpuan ng tao ang Diyos? Mula sa Acts chapter 4 verse 12. At ang mensaheng ipinapahayag naman ni Assistant Pastor Jennifer sa mga remnants ay ang mensahe na mula sa ating pulpit message ngayong linggo na 3-day weekend age to build partisan of prayer 300% mula sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5 at Ephesians chapter 6 verse 10-20. At ang darakbang sa kasiglahan ay nagagather sa bahay ni Assistant Jonalyn tuwing Huwebes, alas 6 ng gabi. Nitong Huwebes, ipinahayag ni Assistant Pastor Mary Joanne ang mensahe na mula sa New Life, New Living, number 10. Ang panalangin ay espiritual na agham mula sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Ang mensaheng ipinahayag sa pulpit message nitong huling linggo ay 3-day weekend age to build partisan of prayer 300% na mula sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4-5. Unang ipinahayag sa mensahe na si Satanas ay kumikilos ng 300% sa pamamagitan ng 3 organisasyon. Pangalawa, 300% ay kinakailangan nating itayo ang bortisa ng trono sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba. Sumunod ay palagi tayong manalangin sa throne bartisan ng 300% upang mawasak ang bartisa ni Satanas. Pang-apat ay matamasan mo ang pagpapala ng with Emmanuel at oneness ng 300%. Huling ipinahayag sa mensahe na kapag natayo natin ang God's Bartisan ay 300% na tayong magiging watchman at tinawag ng Diyos bilang spiritual summit at ambassador ni Kristo na magliligtas ng panahon na ito. Announcement. Mamaya alauna ng hapon ay devotion worship ng 4 to 6 years old Sunday School remnants kasama ang kanilang mga parents at teachers. Mamaya alas 2 ng hapon ay barangay evangelism camp sa Mascap. Sa darating na Huwebes, February 20, 6:30 ng gabi ay Healing Evangelism School. Sa February 25 hanggang February 27 ay Regional Church Ministry sa Laniera at Santiago. Sa March 2, pagkatapos ng main worship ng linggo, ay Department 40 Days Concentration Training. Sa March 9, linggo hanggang March 13, Huwebes ay bibisitahin ni Reverend Na Guangsu at asawa ni Elder Ha Taeyong ang Barangay Mascap.
Sa March 10, Lunes, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ay magkakaroon ng PRTS Special Lecture. Sa March 11 hanggang March 14 ay RTS Evangelism School at Regional Church Ministry sa Mindanao. Sa March 16 hanggang March 20 ay Invitation Training First Level Camp. Nawa, sa linggong ito ay matamasan mo ang pagpapala ng sagot ng 300% at palagi mong itayo ang bartisa ng panalangin ng 24, 25 at eternal. At dito nagtatapos ang All MC News. Maraming salamat.